2020 ba ang vision mo? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ina-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung perpekto na nga ba ang paningin na 2020. Tara, let's discuss. Madalas nating naririnig na kapag 2020 ang isang tao ay malinaw na ang kanyang paningin. Parang ito yung gold standard para sabihing perfect na ang paningin mo. Pero totoo nga ba ito at perpekto na nga ba ang paningin ng mga may 2020 vision? Bago natin sagutin yan, ano nga ba ang ibig sabihin ng numero na 2020? Ang 2020 ay isang sukatan ng tinatawag na visual acuity or linaw ng paningin. Sa simpleng paliwanag, ito yung tumutukoy sa kakayahan mong magbasa ng partikular na laki ng letra sa layo na 20 feet, na siyang normal or average na clarity or linaw ng paningin ng isang tao. Ang numero na 20 sa numerator ay ang siyang fixed na distance kung saan ka magbabasa. Ito ay 20 feet away mula sa chart na binabasa mo or yung tinatawag na visual acuity chart. Ang numero sa denominator naman yung nagbabago. Pwedeng 2020, 2040, 2050, hanggang 2200. Ang 2200 na linya ay ang may pinakamalaking letra sa isang visual acuity chart. So kung ito na lang ang kayang basahin ng pasyente kahit malaki na ito, ay ibig sabihin malabo na ang kanyang paningin. Dahil ang 200 na denominator ay yung feet ng layo na kung saan kayang basahin ng may 20/20 normal vision ang mga letra na nasa 2200. Kung baga, kung meron kang 20/20 na linaw ng paningin, ay kaya mong basahin yung malaking letra na 2200, 200 feet away mula sa chart. Ibig sabihin, yung mga may 2200 ay hindi niya kayang basahin 200 feet away at kailangan niyang lumapit 20 feet away para lang mabasa yung malaking letra sa 2200 na line. Kung nalito ka pa rin, sa madaling salita, kung nababasa mo ang 2020 na line sa visual acuity chart, 20 feet away, ay malinaw ang iyong paningin at normal ito. Kaya siya tinawag na 2020. Sa metric system naman, ito ay katumbas ng 6/6 na vision. Dahil ang 20 feet ay higit kumulang na 6 meters ang katumbas. May video na nga pala ako about visual acuity kung nalilito ka pa rin para sa mas detalyadong discussion about dito. So, ibig sabihin na ba na kung meron kang 2020 vision, ay perpekto na ang nakikita mo? Ang simpleng sagot ay hindi po. Kapag sinabi kasing 2020 vision, ay ibig sabihin lamang nito na malinaw ang paningin mo mula sa fixed na distansya. Hindi nito sinasaklaw ang iba pang aspeto ng paningin, tulad ng peripheral vision or gilid ng paningin, ang depth perception or yung kakayahang tansyahin yung layo or lalim ng isang bagay, yung color vision or yung pagkilala sa kulay, yung contrast sensitivity or yung kakayahan na mag-identify sa liwanag at sa madilim, kasama na dyan yung pag-adapt sa liwanag at dilim. Pati yung paningin mo sa malapitan ay pwedeng malabo or maapektuhan kahit 2020 ang nakikita mo 20 feet away. May mga pasyente ako na 2020 ang vision pero naapektuhan yung paningin nila, nagkukurba o di kaya may mga patse na nakaharang sa kanilang paningin. Meron ding mga pasyente na 2020 ang vision pero hindi naman makakita ng kulay dahil sila ay colorblind. So, hindi ibig sabihin na 2020 ang vision mo or malinaw ito ay perpekto na ang paningin mo. Dahil isa lamang ang linaw ng iyong nakikita sa kabuuang aspeto ng iyong mga paningin. Isa pa, ay alam nyo ba na meron pang mga tao na mas malinaw pa ang nakikita kaysa sa 2020 na line sa visual acuity? Oo, pwede magkaroon ng 2016 or 2010 na visual acuity at mas malinaw pa ito sa average or normal na paningin.
kaya hindi perpekto ang 20/20 na paningin. At standard lamang ito para masabing malinaw ang paningin mo sa malayo. So kahit 20/20 ang paningin mo, malinaw nga ito, pero pwedeng magkaroon ka ng ibang problema. Dahil iba-iba ang kakayahan ng paningin ng bawat tao. Kaya napaka-importante ng complete eye examination at hindi lang dapat magbase sa visual acuity. Dahil ang visual acuity ay isa lamang sa maraming eksaminasyon sa mata para malaman ang kalusugan nito. Minsan naman may mga pasyenteng sinasabi, "Dok, malinaw naman paningin ko pero bakit minsan parang nahihilo ko or sumasakit yung ulo ko?" Actually, kahit 20/20 pa ang resulta ng nakikita mo sa eye chart, ay pwede ka pa rin magkaroon ng grado sa mata na kailangan makorek ng salamin para maibsan yung simptomas tulad ng pagsakit ng ulo at pagkahilo. Mas madalas ito sa uri ng grado sa mata na tinatawag na astigmatism. Pwede rin magkaroon ng tinatawag na digital eye strain or mabilis na pagkapagod ng mata dahil sa paggamit ng mga gadgets na pwedeng mag-cause ng temporary or pansamantalang paglabo ng paningin at babalik naman ito sa 20/20 kapag ikaw ay nakapagpahinga na. O kaya pwede rin magkaroon ng ocular migraine, lalo na kung nagkakaroon ng madalas na pagsakit ng ulo na may kasamang simptomas na sa mata or yung tinatawag na aura. Pwede din na kahit 20/20 ka ay madalas kang magluha, mabilis magtuyo ang mata at mabilis masilaw sa gabi. Kaya napakahalaga talaga ng isang komprehensibong eye examination kahit 20/20 pa ang iyong nakikita. Napakahalaga kasi na makwento mo sa iyong doktor ang mga simptomas na iyong nararamdaman kahit alam mo na 20/20 pa ang nakikita mo. So kung 20/20 ang nakikita mo ngayon, ay congratulations. Pero hindi ito dapat maging dahilan para magpabaya ka. Tandaan na maraming eye conditions ang walang sintomas sa simula na pwedeng makabulag sa huli. Katulad ng glaucoma or diabetic eye disease na unti-unting kayang kunin ang iyong mga paningin nang hindi mo nahahalata. Hanggang sa ito ay sobrang labo na pala na too late na para magawan ng paraan. Kaya ito ang ilan sa mga tips para mapanatiling 20/20 at malusog ang iyong mga mata. Una ay siguraduhin na meron kayong regular check-up sa inyong ophthalmologist kahit at least once a year. Lalo na kung meron kayong family history ng mga sakit sa mata. Nang sa ganon ay regular na nakikita at namomonitor ang inyong mga mata ng maagapan kung magkaroon man ng problema. Number 2, iwasan na magbabad sa mga screens ng walang pahinga at dire-diretso. Gamitin yung tinatawag na 20-20-20 rule na every 20 minutes na na-expose ka sa gadgets ay magpahinga ka ng at least 20 seconds at tumingin ka sa malayo 20 feet away nang sa ganon ay mas ma-relax ang iyong mga mata. Number 3, kumain ng mga masusustansyang pagkain na mayaman sa vitamins A, C, E, zinc, lutein at zeaxanthin at omega-3 fatty acids. Number 4, gumamit ng sunglasses kapag kayo ay lalabas at mae-expose sa sinag ng araw. And lastly, ay umiwas sa mga bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom dahil ito ang dalawa sa mga pinaka-common na risk factors para sa ibang sakit sa mata. Ang 20/20 vision ay normal pero hindi ibig sabihin na perpekto ito. At ang mata natin ay hindi lang tungkol sa linaw ng paningin, kundi pati na rin sa kabuoang kalusugan at kalidad ng ating visual life. So kung meron kayong nararamdaman na kakaiba sa inyong mga mata, kahit 20/20 or malinaw pa ang inyong mga paningin, ay dapat magpa-check up kayo sa inyong mga ophthalmologists. Tandaan na prevention is always better than cure. Kung may kilala kang 20/20 ang vision, ay isend mo lang ang video na ito sa kanila. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na ang 20/20 vision ay hindi perpekto. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.